Hindi ako Filipino. Sobrang totoo. Tingin niyo sa akin, kontrabida. O kasama kami sa isang malaking bilog nung gumano na yung pastor. Nagsitumbahan lahat, di mapinta sa mukha niya. Parang, di ako lumabas ng bahay ng isang buwan. Di ka lalabas, di talaga ako lumabas ng pinto. Tinitingnan ko lahat ng tao na, teka, isa lang tayo Mahal kita. Yayayain ako sa bakahan. Hanap sila ng mga kabuti. Naglalakad ako na parang hindi tumatakbo yung oras. No? Ang ganda ng paligid. Okay ka lang. Ganun, samantalang nag-iiba-iba na yung mga itsura nila. Bago ako pumunta sa bar, sabi ko, I'm king. Tayo yung hari at reyna ng mga buhay natin. Tinatawag siyang Yeshua. Nagpakita. Mamaya may naglalakad sa tubig. Lumapit Hagulgul ako. Yung may-ari daw ng bahay na yon, 248 years old. Di ako naniniwala. Pagpasok ko, ang pangit ng bahay. Pinakita sa akin yung labas ng biringan. Here's how I can describe it. So, hills na Jessica Soho to Sabi nila, ayaw na nilang bumalik kasi sobrang ganda daw. Same place! Another mystical San Juanico Bridge. Meditate. Mamaya, nag-flash sila, pang! Hindi tayo naglalakad mag-isa. Kasama natin ang ating mga ninuno. Okay lang, naintindihan ko kayo. Tawagin nyo kaming baliw, kesa tanga. Mga nakikinig dyan, story ako to. Maniwala kayo hindi. Meron akong dugong Ilocano, Ilonggo. Pero alam ko talaga, sa lupa ako tumubo Katutubo ba ako? Di ako makagalaw. Mamaya may babae. Ganyan sa akin. Tapos ginagapang niya ako. Niyayanig yung buong diwa ko. Di ka Pilipino, ba't nandito ka? Ako ay tao. Nasaan tayo ngayon? Kala nyo Manila lang, pero ito yung kaharian ng Tondo. Tigilan na natin yung corruption sa mga sarili natin, sa pamilya natin, sa paligid. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako si Isa. Ang pangalan ko na pagiging alipin sa Republika ng Pilipinas ay Al Santillan. Pinanganak ako sa middle class na family na inangat ng aming magulang mula sa lower class, galing sa mga probinsya. Pinanganak ako sa Pampanga, lumaki sa Laguna. Halo-halo yung dugo ko. May dugo akong Ilocano, may dugo akong Ilonggo, may dugo akong Kapampangan, may dugo akong Chino, may dugo akong Espanyol. Mestizo. Lumaki ako sa Christian Church. Naging parte ng worship team, nagserbisyo sa mga youth summer camp. Mga matalik kong kaibigan at kapamilya na rin ang mga kasama ko sa simbahan. Nag-ikot ako, na-experience ko na rin naman ng Catholic Church. Ang naging karanasan ko sa simbahan ay trauma. Simula nung bata ako. Bakit? Kasi tinatanong ko yung mga relihiyon ng mga kaibigan ko, ng mga kamag-anak ko. Magkakaiba kami ng relihiyon. May kaibigan akong matalik, Iglesia ni Cristo. Meron ng kaibigan na matalik, Muslim, yung mga kamag-anak ko, Seventh-day Adventist. Nung mga elementary ako, nagtatalo-talo yung mga kaibigan ko, yung mga kamag-anak ko, kung sinong pupunta sa langit. No? Binangungot ako nito na may mga kaibigan ako hindi makakasama sa langit. At isa na rin ba ako doon na mapupunta sa impyerno? Na nakakaparalisa yung lagi na lang akong natatakot na hindi ko makakasama yung mga kaibigan at kapatid ko sa langit. Tsaka, kinwestiyon ko rin yung politika sa loob ng simbahan kasi may mga bagay tulad ng mga sa budget, kung paano ka makakapasok ng pastoral team, yung mga ganun. At meron din akong naranasan, mga Pentecostal, yung mga nagtisisitumbahan pag sinabi na nung pastor na tumumba kayo, tutumba kayo. So kasama ko yung utol ko, kaibigan ko, airpods ko. Kasama kami sa isang malaking bilog. Di hawak-hawak kaming ganun. Tapos nung gumano na yung pastor, ganun siya. Nagsitumbahan lahat ng tao. Gusto ko ring matumba. Gusto ko ring maranasan kung anong nararasan nila. Pero di ako natumba. So, ano ibig sabihin mo? Di ba ako ligtas? Mga ganon.
Nire-respeto ko kung ano yung pananaw naman itong mga ganito. Ngunit hindi ko mahanap yung sagot sa mga tinatanong ko sa kung ano ba yung tunay. No, na totoo ba na may buhay pagkatapos mamatay? No, na kung may langit at lupa ba? Kung totoo ba yung Diyos? Dumating yung panahon na naging nihilist ako. Sa Tagalog, ibig sabihin ng nihilist. Pag namatay ako, wala na lahat. No, meron din akong dumating na panahon, niyaya ko yung nanay ko. Sabi ko, Ma, siguro mga 19 or 21 years old ako nito. Sabi ko, usap tayo. Usap tayo ng seryoso. Kinabahan yung nanay ko. Siguro akala niya, kakwento ko na nakabuntis ako. Sabi ko sa kanya, Ma, di ako naniniwala kay Jesus Christ. Nako, yung itsura, di mapinta sa mukha niya. Parang, sana sinabi ko na lang na abuntis ako, baka tanggapin niya pa yung balita. Tahimik lang siya, hindi niya ako hinusgahan. Sa tingin ko kasi, mali ang pagka-depict kung sino man yung sinasabi nilang Kristo sa Biblia. Napatanong ako, sino ba naman tong taong to na sobrang humble, sobrang leader, no, na gusto na sinasamba siya. Hindi ko makita yon na pagiging tao, na gusto mo sinasamba ka, kasi yung nakita ko mensahe niya, pantay-pantay tayong nilikha. No, yung ano ko, naging lakbay ko, nagbanda ako, naging musikero ako, pero bago yun, napakadami ko ng dinaan ng trabaho. Graduate ako ng biology sa University of the Philippines, Los Baños. Naging licensed real estate broker ako. Naging researcher ako sa Department of Health, RITM. Naging executive assistant sa real estate. Naging personal assistant sa mga taga-casino. Ang dami kong dinaanan. During those times na pinapas ko yung sarili ko sa sistema at hinahanap yung sarili habang sabi nila maghanap ng pera, kasi alam ko na pag dumami yung pera mo, makakatulong ka sa sarili mo, makakatulong ka sa pamilya mo, makakatulong ka sa komunidad, nahanap ko yung sarili ko sa alkoholismo. No, na papunta kami sa gig, yung laman ng C2 bottle ko, gin, tsaka may halong lychee o kaya gin C2, hindi alam ng mga tao, papasok kami ng laman. Pag tutugtog na kami, wasak na kami. Minsan yung naaalimutan na namin yung mga lyrics, mga ganyan-ganyan. So, naasanayan yun from college. Na-expose din sa mga tao na tumitake ng drugs, mga ganyan. Babae, every week, ang laki-laki ng gastos sa mga clubs, sa mga bars. Naranasan ko din yun. At naranasan ko dahil nga sumama ako sa mga taong mapepera, casino na buhay. Sila, kumikita sila ng milyon. Ako, from personal assistant, sabi ko, teka, palitan ko nga yung kaibigan ko. Kung sila lahat kumikita ng milyon, baka ako yung pang-5, kumita ako ng mas malaki. Ang nangyari sa akin, kumita ako ng 6 digits a month. Dahil sa galawan nila sa casino. And then, nakita ko yung sarili ko nasa balkonahe, umuubos ng isang pack ng Mevius lights. Sabi ko, bakit di ako masaya? Ang dami kong pera, every week may babae. Sabi ko, ba't di ako masaya? Pinatay ako, nalamdaman ko yung kaluluwa ko na napatay na. Dumating yung 2020, kung saan tayo lahat kinulong, hindi tayo lumabas ng bahay, hindi nakapagnegosyo ang lahat dahil sa sinasabi nilang pandemic na sa tingin ko na pinagkakitaan tayong lahat ng ospital, ng sistema at pinatumba lahat ng negosyo. Naging blessing sa akin. Totoo, hindi ako lumabas ng bahay ng isang buwan. Nung sinabing di ka lalabas, di talaga ako lumabas ng pinto. Yung mother-in-law ko siya yung lumalabas. Takot ako lumabas. No, at kailangan ko pang maligo doon sa gripo sa labas bago ako pumasok. Lalabas lang ako ng pinto, ganun ako katakot. At dahil di ako lumalabas, napatahimik ako, napa-research ako. At the same time, dinala na rin ng tadhana yung kapatid ko. Inabutan ako ng tinatawag nilang LSD. No? Maliit lang siya na papel, lalagay mo sa dila mo, hati kami. After 1 hour, wala pang epekto. No? After 1.5 hour,
Ang sarap ng pakiramdam, parang blissful. Tapos, sobrang saya na parang hindi tumatakbo yung oras. Nagkaroon ako ng matinding realization at pag-alala na, teka, isa lang tayong lahat. Isa lang tayo sa may likha. Isa lang tayo sa inang kalikasan. Pero wala akong binasang Biblia, wala akong paniniwalaan na ni-review. Deep remembering siya, isang malalim na pagkaalala. Sa totoo lang, nung kinabukasan nun, may exam pa ako bilang financial advisor. No? Merong tinatawag nilang afterglow. Nung sinundo na ako nung tita ko, na nag-refer sa akin sa financial advisor, gusto kong yakapin lahat ng tao. Tinitingnan ko lahat ng tao na, teka, isa lang tayo Mahal kita. Teka, isa lang tayo, mahal kita. Ba't hindi ko maramdaman sa iyo yun? Ganon yung mga nagiging realization ko na isa tayo sa pag-ibig at unconditional love na parang hibla na nagdudugtong sa atin lahat ng yun. Siyempre, bumabalik pa rin ako sa programa na pag may nang-away sa akin, gagantihan ko. Meron pa rin ganun, di ba? At dumating din yung mga panahon na yung mga tropa ko, yayayain ako sa bakahan, sa cow field. Tapos maghahanap sila ng mga kabuti, no? Alam ko sa sistema natin, maraming ayaw umamin na ginagamit ang sagradong halaman na yan. Karapatan ko yan bilang spiritual at kultura, bilang katutubo. Kaya sa mga PDEA, mga kapatid, anong ginagawa nyo? Pinagkakitaan nyo yung mga taong gumagamit ng mga gamot. No, so, nag-hunting kami. Ang dami kong nakuhang mushrooms. Sa mga kaibigan ko, walang nag-take. Siguro mga 20 pieces yun na fresh. Meron akong hip-hop performance nung gabing yun. Rap group performance. Tinake ko siya ng mga hapon. And then, nag-iba na yung visuals ko nung pag-take ko. Nilagay ko siya sa sandwich na may peanut butter. Kinain ko. Naglalakad ako na parang hindi tumatakbo yung oras. No? Ang ganda ng paligid. Ang ganda ng paningin ko. Wala akong worries. Mga ganyan. Pero tahimik ako. Kaya nagtatanong yung mga kabanda ko, mga kagrupo ko, okay ka lang? Ganun. Samantalang nag-iiba-iba na yung mga itsura nila. Tapos, pagpunta ko ng club, papunta ko ng bar, may VIP room doon na may sofa. Di, higa ako sa sofa. Between the VIP room and the main bar, may glass. Nahiga ako sa sofa, nakikita ko lahat ng mga taong pumapasok sa bar. Sabi ko, teka, ba't hindi tumatakbo yung oras? Ba't parang nilalagay lang yung mga tao? Teka, bakit parang ako rin yung sofa? Yun yung mga naisip ko ng mga panahon na yun. Tapos akala ko, I would bomb the performance, I would forget the lyrics, pero kinain ko yung stage. Sobrang totoo. Tingin nyo sa akin, kontrabida. Kasi, yun. So, yun yung pinerform natin nung gabing yun. At nagkaroon ako ng realization nung nung journey na yun. Pagkalabas ko nga nung bahay, bago ako pumunta sa bar, sabi ko, I'm king. Noong mga panahon na yun, hindi ko alam anong ibig sabihin nun na sinabi ko na hari ako. English pa, I'm king. Ngayon, after 5 years simula nung naranasan ko yun, or 6 to 7 years na nga, tayo yung hari at reyna ng mga buhay natin. Na dapat pinamamahalaan natin yung mga sarili natin at walang mas mataas sa atin o mas mababa. Yun ang natutunan ko. So, from psychedelic experiences, nagkaroon din ako ng mga experiences sa mga spiritual retreats, no? Ng mga CEOs naman, mga business owners. They pay a high amount because kompleto yung mga gamit, such a nice place. Ang ginagawa kasi ng kabataan ngayon, yung cannabis, yung psychedelics, ginagawa nating pang-escape. Naintindihan ko yan. No? Kung alak, pang-escape, yosi, pang-escape, naintindihan ko yan. Pero sobrang sagrado nitong mga to na pinamana sa atin ng mga ninuno. Tama naman yung mga sinasabi ng mga tao na sobra, mali talaga. No, kaya binibigyan natin to ng tamang respeto at kung paano gamitin sa tamang lugar at tamang seremonya. At yung mga kwento kong naririnig, kasi mismo ako yung nakaka-witness, sa totoo lang hindi madali yung healing retreat, lalo na pag pinag-usapan yung mga
sacred herbs like ayahuasca, mga ganyan, no, rapé, meron pa yung sa lason sa palaka, no, na ano, tinitake din from Brazil pa nga actually, pero may mga indigenous tayo. People will expel, will purge their negative programming, no, na it manifests in many ways, crying, susuka, mga ganyan, mga regrets. But I know that's the work that we all are escaping and avoiding, yung tinatawag na inner work. Ang ginawa kasi ng relihiyon, basahin mo to, gawin mo to, okay ka na. Pero yung practical na mga bagay-bagay na kung paano kilalanin yung sarili mo kung sino ka pa talaga, sa tingin ko hindi ko mahanap dun. So, noong 2020, kwento ko, nagkaroon ako ng psychedelic experience. Nakahiga ako nandito, kasama ko yung mga tropa ko. Hindi siya 30 seconds hindi siya 1 minute. 10 minutes, 15 minutes, yung taong tinatawag nilang Jesus Christ. Alam ko, Greek name niya yon, tinatawag siyang Yeshua, no? At, nagpakita. Nandiyan siya sa gitna, ang dami niyang mga kahayt, may mga arkanghel na ang tatangkad sa likod. Lumabas yung kamay nilang paganito. Sabi ko, bakit ako? Alam ko ibig sabihin yan anointing yan Ang exact na sinabi sa akin, welcome to the office of Christ consciousness. Kung sino yung mga taong magpapakita ng diwa ng pagkakaisa, ipasa mo yung kamay na to, yung anointing. Tinanong ko yung sarili ko, bakit office? Kasi sa iba, yung pagiging isa, teorya lang. Kasi nga sa relihiyon, kami lang masasalba kayo lahat, hindi. Kaya siya tinawag na office kasi kailangan ng mga tao na gawing material yung pagiging isang tribo ng sangkatauhan nating lahat. No, at ang natutunan ko, hindi para kumbinsihin yung iba. Pagtrabaho ko lang yung sarili ko. No, na bumalik ako sa sarili ko, yun na natutunan ko. Kwento ko na lang din, merong mga journey, may mga koneksyon sa gabay ko, sa mga anghel, si Kristo na tinatawag, gabay ko siya. Ang dami kong natututunan sa kanya na nakakausap ko siya kahit walang psychedelic. Upo lang sa ilalim ng mangga, tatahimik, iniimbita ko siya. Meron pa nga akong pinuntahang retreat na wala akong psychedelics nitong mga panahon na to. Tapos puro pastor, andyan. Nandito yung tropang isang pastor. Tinawag nila sa exercise na to, safe place exercise. Pumunta ka daw sa area ng utak mo, sa safe place mo. Ang safe place ko, beach. Pero nighttime, tapos punong-puno ng stars sa Calatagan, Batangas. Doon na ako, pinagdadasal ako ng pastor, tapos binibigyan ako ng instructions. Invite ko daw si Christ. Mamaya may naglalakad sa tubig, tapos lumiwanag yung buong paligid. Gabi, lumiwanag yung paligid. Lumapit hagulgul ako. Tapos sabi ng pastor, anong mensahe? Sabi, new creation. Tapos nagbigay ng verse or kinonfirm ng pastor, bakit daw new creation yung message. Tapos nagtanong ako after nung retreat sa mga pastor, anong naging experience nyo? Wala daw silang nakita. Sabi ko, bakit ganun? Hindi naman ako pastor, ako pa yung hindi pa attend ng church, di ba? Ako pa yung black sheep sa church. Bakit sa akin nagpakita yung mga ganong klaseng experience? More mystical experience without the effects of psychedelics. Pumunta ako sa Tacloban, 2022, sa Leyte. Yung sinasabi nilang lugar kung nasan yung Biringan. Alam ko marami ng storya sa Biringan, pero ito yung naging personal kong storya. May pinunta kami isang lugar, parang sobrang gaan ng pakiramdam. Yung mga tao simple lang. Yung pinuntahan naming bahay, yung may-ari daw ng bahay na yon, 248 years old. Di ako naniniwala. Siyempre, pagpasok ko, ang pangit ng bahay. Totoo lang. Yung hagdan, hindi pantay-pantay. May ganyang atas, may ganyan. Ang hirap. Tapos, yung parang mayor o yung nagmamayari ng bahay, di siya kumakain ng pagkain. Pero may apak na pack siya ng yosi at kape. So, for 2 to 3 days na nandun kami, never ko siyang na-witness na kumain. Ang haba ng buhok niya,
He's very mystical, puro numero lang yung pinag-uusapan niya. Hindi ako masyado nakikinig sa mga sinasabi niya kasi pag nagkukwento siya, puro usok. Kahit aircon yung room, nadidistract ako. So, hindi ko mapakinggan yung sinasabi niya. May mga unti-unti lang naman. Pero, dun ako natulog sa office niya. Yung office niya, ano lang, sofa lang na maliit. Di pa nga kasya yung paa ko eh. Nakaganyan pa nga ako. Pero, bago ako matulog, gising ako nito, pinakita sa akin yung labas ng biringan. Again, hindi siya 30 seconds, hindi siya 15 seconds. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, ang tagal, nag-zoom in pa. Well, no influence of whatever drugs or psychedelic, mga ganyan. Palapit ng palapit. So, here's how I can describe it from the outside. So, hills ng ganyan, hills ng Tacloban, may mga puno, may mga building na ang tataas. Pero yung building niya, hindi mga square. Tapos, daming mga kulay na iba't ibang kulay. Tapos may mga lumilipad na iba't ibang mga kulay. I cannot describe how beautiful the place is. I cannot describe how beautiful the lights are. Next day, doon ulit kami. Same sofa. Eh di, matutulog. I was about to sleep again. May vision na naman. Pinakita sa akin yung entrance ng biringan. Yung pinakita sa akin entrance, galing siya sa dagat. Tapos, may arko siya. Tapos, dito may cliff. Dito may mga kabahayan. Yung kabahayan, ang ganda. Gawa sa bato, gawa sa metal. Tapos, yung suot ng mga tao, 1900s. No na matituno yung mga gupit, matituno yung mga suot. Ganon. Yun yung pinakita sa akin, entrance. Sir, sorry po. Sige. Ano po yung biringan po? Kasi ako po hindi po ako familiar po. Talaga? Okay. So, na Jessica Sono to eh. Sabi nila, na may nag-order ng parcel, okay, sa isang lugar, Leyte at Samar, pagdating nila dun sa lugar, walang receiver. Walang receiver ng parcel. Pagbalik nila, wala na yung parcel. So, may sinasabi nilang isang mystical place na biringan kung saan may mga nakakapasok at yung iba, ayaw na nilang bumalik kasi sobrang ganda daw. Pero nakapag-order sila ng online shopping galing doon. So, yun. Kayo na lang bahala manood ng Jessica. So, ang naging experience ko lang, hindi ako nakapasok sa mismong biringan, ha? Pinakita lang sa akin kung ano yung itsura ng labas, tsaka kung anong itsura ng papasok. Same place! Another mystical experience. Sa ilalim ng San Juanico Bridge. So, 5 kami nito. Isang mag-asawa, isang driver namin na kaibigan ko, isang bata, 14 anyos. Yung dagat sa San Juanico, ganito lang noong mga panahon na yun, low tide, mga ganyan. So, you have to go down to immerse your whole body. Kailangan nasa baba ka para nakalubog ka. Mamaya, nakatagal na kami doon. 1 hour na kami naliligo. Gumanon sa akin yung driver kong kaibigan. 3 kami dito. It's not just one lone witness. 3 kami. Ginanon niya ako. Tumuro siya sa langit. May gumanon na ilaw. Mga ganun. Kulay puti. Siguro mga 1 minute, Wala akong cellphone sa dagat, pasensya na. Mga ganun siya, kulay bright white, mga ganun. Tapos mamaya naging bright green. Ang tagal. Sabi ko, bakit ganun yung movement niya? Alam ko yun eh. Bakunawa yun eh. What they call dragon in other cultures. Ito yung pinakamalupit na nangyari. Yung galaw ng dagat, di ba ganito lang siya? Yun lang, o kaya tuloy-tuloy, ganyan. Yung naging pakiramdam ng tubig, parang naging noodles. Paano naging noodles? Gumagano, no? Parang niyakap ng dagat. First time kong na-experience sa buong buhay ko. Mga nakikinig dyan, story ako to. No, maniwala kayo hindi, wala akong pake. Basta yun naranasan ko. Diba? Under psychedelics po kayo Wala. or hindi? Wala. Itong sa tingin niyo po sir, nung first time niyo ma-meet si Jesus or Yeshua po yung nabanggit ko, hindi po kaya effects lang po siya ng psychedelics or tingin niyo hindi naman? Okay, so ganito ko siya mapapaliwanag. Sa siyensya, yung mga mata natin sa mundong to, very limited spectrum of light. White light lang yung nakikita natin. Pero may mga hayop na nakakita ng ibang spectrum, di ba? Ngayon, ang napansin ko kasi, tayong mga tao, di ba, yung mga bata, sila ngayong mas bukas yung mga third eye, sila na nakakita. So, I've researched na through our diet and programming,
our innate psychic abilities are being suppressed, especially through the fluoride in the toothpaste. Yung tinatawag nating pineal gland or yung third eye natin, patigas ng patigas ng patigas. Actually, may tinatawag na piezoelectric crystals, similar to the biological function kung anong nakikita mismo sa mata, meron din doon. No, it's the same visual ano. So, if it's psychedelic, maybe it's the trigger or key to remove whatever hardening of my pineal gland experienced throughout my whole life. No, inactivate niya. So, minentain ko na lang yung diet ko, minentain ko yung meditation, I don't take fluoride toothpaste anymore. Hence, sa tingin kong andun na ako na nakakakita ng mystical experiences. May nabanggit din po kayong gabay po. No? Sa bukod po dun sa kay Jesus po kasi nabanggit po niyo, naging gabay po. Meron pa po ba kayong ibang gabay? Oo. Ang dami nila. So, throughout my journeys, merong one time Bato Leyte. May maliit lang na beach, ganyan. Tapos kasama ko yung tropa ko, naaganyan lang ako. Again, no psychedelics, naaganyan lang ako sa langit. Meditate. Mamaya, nag-flash sila, pang! Amazona. Bang! Deer na sobrang may gems, mystical, mga ganyan. Ang daming nagpakita ng mga panahon na yon. May guides pa ako sa Egyptian times, no. Ang masasabi ko sa mga gising na hindi tayo naglalakad bilang mag-isa. Kasama natin ang ating mga ninuno at mga gabay. Yun, kaya ako, I don't walk alone. I know there are more in the behind the curtain. If people only perceive this dimension, okay lang, naintindihan ko kayo. No, tawagin nyo kaming baliw kesa tanga. Di kami tanga. Bakit? Sa quantum physics, quantum entanglement, meron na pong mga studies sa CERN, Switzerland tungkol sa quantum law of one. Tungkol sa mga dimension, tungkol sa pagiging isa nating lahat. Kayo na magsaliksik niyan. Di ba, sir, kasi kanina nyo pa po napabanggit na parang malalayo po yung mga lugar na pinupuntahan nyo. Madalas po ba ganun po yung ginagawa nyo? Parang naglalakbay-lakbay lang po kayo, ganun po. Kung saan ako iniimbitahan ng tao, ngayon ako rin ay abogado para sa tribo. Hindi ako gumraduate ng civil law, hindi ako nakapasa ng bar, pero may mga key provisions lang sa batas, sa Section 34, Rule 138, Rules of Court, tsaka Section 16 ng RAA 371, na representation is not a privilege. It is a birthright. Scam ang law school. Scam ang bar. Kung gusto mo talagang maging abogado, pwede mong aralin yung batas nang hindi ka nagsisibilo at gumagraduate ng sandamakmak. Kikilalanin ka ng korte dahil may batas na provided para doon. So, inimbita ako sa iba't ibang mga tribo na tulungan sila pagdating sa pagprotekta ng kanilang mga lupa, and then they invite me, kino-cover nila yung expenses ko ng travel, food, mga ganyan. And along the journey, I've learned so much. Hindi lang sa tinuturo ko sa kanila, pati ako natututo ko sa kanila yung mga quote-unquote spiritual and mystical experiences. Nako-confirm ko, grounded. Ito lang yung tanong ko. Kunyari pupunta ako sa Dumagat. No, Nay, halo-halo yung dugo ko. Espanyol ako, mestizo ako, meron akong dugong Ilocano, Ilonggo. Pero Nay, alam ko talaga sa lupa ako tumubo eh. Katutubo ba ako? Sabi ng mga nanay, oo. And I think that's one of the awakenings that we should catalyze or catch up to. That lahat tayo katutubo dito. That is our grounded spirituality. Once we remember that we are of this land, of this earth, lumad, native, a lot is grounded. Bakit? Yung mga tao kasi nagtatalo sila kung sino yung ninuno natin, kung may common ancestor ba. For me, our common ancestor is life itself. Our common ancestor is Mother Earth itself. Our common ancestor is the Great Spirit Creator itself. So, yun yung natagpuan ko. Sa paglalakbay niyo po sa iba't ibang, diba namimit niyo po yung iba't ibang tribo, ganun po. Ano po yung parang moment na parang or natutunan niyo sa kanila na chine-cherish po ninyo? Kapwa. Oneness. They may not speak about it, no? They may not preach about it, pero yung culture ng sanctuary, it's so preserved.
Pag dito ka sa Maynila, wala kang pera, pwede mong mangutang, manghiram, mamalimos, wala kang bubong, wala kang tubig na maiinuman, wala kang makakain, wala kang damit na mahiraman. Pero yun mismo yung nakalagay sa banal na kasulatan na kung gutom, pakainin mo, kung walang bubong, patulugin mo, bigyan mo ng damit kung walang pagkain. Yun yung nawala sa atin. Doon sa mga tribo, buhay na buhay. No? So, from experiencing the life of, I need money to travel, I need money to do my humanitarian mission work, I surrendered everything. Sabi ko, Great Spirit, ikaw na bahala. Aba, ikaw na bahala. So, pagdating ko doon, eto, very particular experience. Boracay! Pag pupunta ka ng Boracay, magkano budget kailangan mo? Yung family namin, 300,000 mahigit ang ginastos. Marami naman kami doon, a few days. Yung experience ko bilang helping the tribes, yung datu, susunduin ako sa port. Nilibre niya ako ng ticket. From 350 na may environmental fee pa, libre. Nakatawid na ako hanggang Boracay. Libre. Pagdating ko ng Boracay, sila yung may-ari ng mga hotel. Yung mga, mga tumandok. Sila yung may-ari ng mga apartments. Since they are of the sanctuary culture, di nila ako siningil ng apartment at hotel. Sila rin yung may-ari ng mga restaurant. So, libre din yung pagkain ko. Doon ko na-experience ang Boracay experience na walang ginagastos. Yung balik ko lang po konti, yung tungkol po dun sa, na-mention niyo po kanina yung third eye po. Oh, yes. Pineal gland po, tama po. Mm-hmm. Bali kayo po ba, bukas po ba yung third eye nyo? Nakakakita po ba kayo ng mga multo, yung mga ganun po? Oo, pero not most of the times. Ina-activate siya sa tamang panahon na kailangan ko. So, kaya niyo po siya i-open and close po siya? Oo, kasi hindi lang naman yung puro spiritual yung trabaho eh. Kasi marami na rin naman gumagawa yun. Sa totoo lang, pag makita mo yung mga kaibigan ko or ma-meet nyo, mas marami pang mas magaling kaysa sa akin. Isa lang yun sa mga regalong na nabuksan sa akin. At tinuturo ko din siya. Ayun po, kasi yung audience po namin medyo mahilig po sila sa kwento kababalagan. Let's go! Baka meron po kayong isang kwento dyan na pwede niyo pong ma-share sa amin. Yung natatandaan niyo po talaga. Meron. 2 beses, no? Sa Iloilo ako. Ito yung gagawin, lalo na pag bukas yung third eye nyo, huwag kayong mag-iinom. No, nang sobra-sobra na lalo yung bukas ng third eye nyo. So, ano nangyari sa akin sa Iloilo? Inom ako. Tulog ako. Pagkatulog kong ganyan, nagkaroon ako tinatawag na sleep paralysis. Hindi ako makagalaw. Tapos mamaya may short-haired na babae. Nakangiti sa akin! Ganyan siya sa akin. Tapos ginagapang niya ako. Tapos tinatali niya yung pa ako. Ako ng sukubus, kung ano man yung tawag doon, no? So, very conscious ako ng mga panahon na yon. So, ayoko na ulit gawin yon. Pangalawa, pumunta ako sa Tagbilaran, Bohol. No? In transition ako, yung bahay na pinagstayan ko, ancestral house na. Matagal na yung kwartong walang nagsistay, kwarto pa nung asawa niya, mga ganyan. So, walang nagsistay, ang bigat ng kwarto. Tapos, ang laki ng punong sa labas. Pagkatulog ko doon, mamaya, sleep paralysis ulit. Niyayanig yung buong diwa ko. Ganto, ginawagaswas. Sabi ko, ano to? Tapos, nagising ako. Pawis na pawis. May tabako kong dala. Binili ko sa palengke. Mahilig ako sa tabako. Iniwan ko sa bintana. Nakatulog ako manghimbing pagkatapos. Pagkagising ko, tinanong ko doon sa kaibigang nagpatulog sa akin. Ano po yung nangyari sa akin kagabi? May nagwasawa sa akin. Ay, may kapre dyan. Sabing ganun. Marami pang stories like sa retreat. Buntis yung asawa ko. Buntis yung asawa ko, may kasama akong driver. May driver ako ng mga panahon na yon. Pumunta kami sa Rizal. Pagtingin nila sa salamin, sa isang retreat sa Rizal, may itim na lalaki. No, na Koreano daw yung dating. Parehas nilang nakikita. Ako, noong mga panahon na yun, hindi pa bukas yung third eye ko. Tapos, para lang ma-compare, magkaroon tayo ng contrast. Sabay sila nung driver ko tsaka yung buntis kong asawa, nagugulat. At parehas silang nakikita. Nakauwi na kami sa retreat, nasa traffic kami, nagulat na naman silang sabay. Sumama yung from the retreat, sumama sa sakyan. Sinigawan mo yung spirito. Huwag ka dito! Mga ganyan, ayaw. Di nasa traffic kami. Usad lang, mga ilang minutes.
nagulat ulit sila. Andun pa din. Sabi ko, teka, mukhang maling approach ha. Sabi ko gano'n, kuya, sabi ko, alam kong spirito ko pero nakikiusap kami na baka pwedeng umalis ka na, mga ganyan-ganyan. Nung nakiusap ng matino, doon wala. Yun, yung mga mystical experience. Ito pa. Without the influence of psychedelics. Nung nung 2022, alam nyo ba yung tinatawag na remote viewing or astral projection? Dahil nga noong mga panahon na yon, malayo tayo sa mga kamag-anak natin kung hindi natin sila kasama sa lokal. So, more than 6 months hindi ko na nakakasama yung magulang ko, yung mga kapatid ko. So, ginawa ko yung meditation. Tapos, kung alam ng mga tao yung quantum realm sa Avengers, naririnig natin yung na yun. Yun yung pinuntahan ko. No, pag marunong kang mag-soul or astral travel or remote viewing, yun yung pupuntahan mo. It's just total surrender. And meron kasing protocol, may tinatawag na silver cord. Be aware of that. No? Be aware as well of your guides. Huwag kang mag-astral travel nang hindi pinapaligiran yung sarili mo ng mga gabay mo at you're not aware of your silver cord. No? Napaka tanga nung unconscious astral travel. So, noong mga panahon na yon, conscious na ako, nagpaturo pa ako sa mga marunong na. No? Pumunta ako doon, nag-surrender lang, sinilip ko. Nakita ko yung bintana namin, kung anong itsura ng langit sa bintana, kung ano yung mga pine trees, bagyo kasi sila. Tapos tinignan ko kung anong ginagawa nung nanay ko, tinignan ko kung anong ginagawa nung kapatid ko, nakahiga. Tinignan ko, teka, wala sa kwarto yung tatay ko, nasa kusina, may ginagawa. Wala yung kapatid ko sa kondo, pero nasa harap ng computer. Sabi kong ganun. Dun sa remote viewing or astral projection experience ko without the psychedelics. Siyempre, bilang scientifico at ayoko magmukhang baliw, tinawagan ko sila. Sabi ko, Ma, ito ba yung ginagawa mo ng mga panahon na to? Sabi, oo. Si Ria nasa, nakahiga. Oo. Wala si Man, Oo. Si Daddy nasa kusina, Oo. Sige, bakit? Nakita ko kayo eh. Sabi ko ganun. Wala lang. Binrush off lang ni Mami. Ganun na naman ulit siya. So, yun yung experience ko. I tried it twice and thrice. Na kinonfirm ko ulit yung accuracy. Po, sa lahat po ng mga na-experience po ninyo spiritually po, naisipan niyo po bang bumalik sa church after po nito lahat o hindi? In a different context. Pupunta ako sa church dahil mga kaibigan ko yung mga nandun, mga kapamilya ko, and not to preach. Just to be around them. Naniniwala ako na sa bawat religion, may truth. That will lead you to the Creator. It's just that, why are you making it exclusive that you're the one who's monopolizing the truth? Let the individual have their own spiritual experience because I believe, I know that spirituality should not be a corporation. Should not be in a collective scale. Every spiritual journey for me is individual. Ngayon po, kamusta naman po yung buhay po ninyo? Ano po yung pinagkakaabalahan po ninyo? So far ngayon, missionary. And I'm planning to start my organic clothing brand na mga ganitong tela, mga malong. And also, I play music. I play in front of people with a message of oneness. And pag may mga tribo o na kailangan ng tulong sa lupa, I will help out. I am not your lawyer, but I will teach you how to represent yourselves in your area. And sa mga taong bilang mga Filipino citizen, tutulungan ko kayo magbalik kultura. Isa siguro sa pinaka-controversial na babanggitin ko ngayon. And it is part of my spirituality. Hindi ako Filipino. Para sa akin, ang Filipino ay isang indoktrinasyon na minana natin kay Haring Philip. Sa akin, very distinct ang Filipino culture at ang ating original, native, natural culture. For me, hindi makatao ang Filipino pride, marites, Filipino time, crab mentality, political fanaticism, religious fanaticism. Sino nagturo niyan? 'Di ba? Kahit decades or hundreds of years na yung kultura, I know to double check kung para sa iyo ba as an individual, not part of a family, not part of community, if the culture fits you. Filipino, di na ako nag-identify niyan. Kahit anong pangusga sa akin ng tao, di ka Pilipino, ba't nandito ka? Ako ay tao.
malayang tao, no? Very different ang citizenship sa ating nature. Filipino sa citizenship. American citizenship. Japanese, it's a citizenship. Pag inangat natin ang ating pananaw, yung lupang to, di ba nakakonekta rin siya sa ibang bansa, sa ilalim ng tubig? Diba? Sino man nag-create ng mga borders? Sino nag-create ng label na, dapat Filipino ka? Ako, I withdraw my participation and paglagay ng energy sa Filipino culture. I will discover and relearn our original culture of kapwa, oneness, kultura ng ating mga katutubo. One of the part of spirituality ng aking journey, kasi yung mga tao ngayon, kulong na yan, mga kurakot, yan yung mga sinisigaw natin eh. Tapos, yung pagiging organisado natin, hinihila tayo lagi, protest, di ba? Papunta doon, magbibigay pa rin ng enerhiya sa kanila. Part of my spiritual journey is learning that spiritual growth as an individual, yung pagiging spiritual, pagiging malaya mo sa spiritual, pagiging malaya mo sa material, para sa akin, malayang material ay siguro marami kang pera, or marami kang tanim, napapakaan mo yung sarili mo, no, may lupa ka, malaya ka sa material. Sa tingin kong hindi magtatagal o hindi uusbong ang ating kalayaan sa spiritual at material bilang individual at kolektibo kung hindi tayo malaya sa legal. Paano ko nasabi yun? Salamaan ka eh. Tingnan nyo, after ilang decades ng pag-establish ng sistema natin, ng Republic of the Philippines Incorporated, yung dating sanctuaryo culture natin na may bubong, may tubig, may pagkain, may pananamit, ano na ngayon? Commodity. Ginawa na siyang commodity. And pag hindi tayo nakahanap ng kalayaan sa legal, hindi tayo lalaya sa spiritual at material. Kaya ito yung bombshell na sinasabi ko. Kayo na mismo mag-research, no, sa sec.gov website, ayan, ng Estados Unidos. Andyan ang listahan ng mga republics. Republic of Argentina, ito, Republic of the Philippines. Baba, ayan. Republic of the Philippines. So, anong ibig sabihin nun? Merong hard evidence, sana makita to ng mga kapatid nating police, kapatid nating mga army, na ang katotohanan ay hindi rebellion. This is our healing, to know the true nature of the Republic of the Philippines Incorporated. It is a foreign, private, for-profit company. Doon pumapasok lahat ng tax natin, di ba, na hindi natin monitor ay under pala ng US. Akala rin ng tao na ang tanging choice ng governance ay yung current system natin na Republic of the Philippines. Hindi nila alam na may Moro government. Hindi nila alam na may katutubo na namamahala sa mga sarili nila. Hindi nila alam na may mga Cordillerans na namamahala sa sarili nila. Nagkataon lang na yung current system natin, sila yung may media. Yung Moro, wala. Katutubo, wala. Cordillera, wala. Parte ako ng gobyerno yun. Hindi ako under ng Republic of the Philippines Incorporated. Ang sa aking paalala ng mga ninuno natin, meron tayong pamamahala na minana natin sa mga kaharian pa dati. Nasaan tayo ngayon? Kala nyo Manila lang, pero ito yung kaharian ng Tondo. Na nandun ang mga raja, mga datu, mula Ilocanja hanggang Mindanao, andun lahat ng kaharian. Ilocanja, kaharian ng mga Igorot, kaharian ng Panay, napakadami na we exist in what we call a decentralized governance system. Mga kapatid, ito yung imbitasyon na spirituality, oo, balik tayo sa mga sarili natin. Material, magtanim tayo. Bagay ba tayo na binibigay natin yung partisipasyon sa sistema or ibuhos natin lahat ng enerhiya natin, paano pamahalaan yung sarili natin? Yun ang nakikita kong solusyon na trigger sila ng trigger pagdating sa mga sarswela, di adi ka tuloy. Diba? Tapos ito pa, ako hindi na rin ako boboto. Eleksyon, boboto ka, tapos may mga posisyon na hindi mo kailangang iboto, pero sila na pala yung susi sa korupsyon. Diba? Suportahan ko na lang yung tribo. Pag-isahin ko na lang yung mga tribo. Buhayin ko na lang yung pamamahala ng mga ninuno. Tapos, matalino naman kami. Pwede naman kami kumuha ng blockchain. Pwede naman kami gumawa ng mga sarili nating database servers na wala sa foreign soil.
'di ba? Na kayo pwedeng ihak ng China at iba't ibang mga grupo, bibigay ko na lang yung teknolohiya sa tribo. Pag nag-govern na sarili na natin sa tribo, di mas marami na tayong oras na hindi kinukurakot yung sanctuary culture natin. Lagi na tayong may libreng bubong, lagi na tayong may libreng pagkain at tubig kung hindi kinukurakot. And then makakapag-focus na tayo sa mga spirituality natin. Sa akin, very key Nasa precipice na tayo, nasa choosing point na tayo bilang mga tao o kung tinatawag yung mga sarili yung mga Pilipino. Either, magbago tayo, yung corruption tanggalin natin sa individual, or wala. Hayaan lang natin na maging kurakot din tayo. Hindi na, ganun pa rin, mabubuhay pa rin yung kurakot na sistema. 'Di ba? Or, tigilan na natin yung corruption sa mga sarili natin, sa pamilya natin, sa paligid. Doon lang natin maano ulit yung maayos na sistema kasi kung hindi, mamanahin ng mga anak natin sistemang pagkaalipin ng mga buhaya. Pumili kayo. Malaya ba kayo o aliping Pilipino? Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!